So guys, isang mapagpalang araw at pagkakataon po ulit para sa ating lahat. Harinawa po nakakasunod po kayo sa mga content ko talaga. Talagang pinipray ko po na lahat ng nakakakita ng content ko. Talagang lahat tayo nag-i-struggle na talagang lakarin ng trajectory matuwid na papunta talaga sa mag-ama. Na ibinubos ng bawat isa sa atin na araw-araw na tayo malusog pa, na tayo malinaw pa ng ating pag-iisip, na nakakagawa pa tayo ng maliliit na kabutihan sa isa't isa. Talagang ang pinaprioritize ng bawat isa sa atin ay ang magpaka-upright na, magpakabuting tao na talaga sa mga natitirang araw pa na ayos pa ang buong paligid ng kinatitirikan ng bawat isa sa atin. Amen. To God be the glory po ulit. God bless us all po. Continuation po, WWTH Season 29, bali Part 17. Part 17 na guys. Medyo gusto ko lang po ulit lagyan ng konting diin, ng konting linaw itong sinabi ko dun sa Part 14 yata o po 15. Paki-ano nyo po, paki-verify nyo po, paki-daanan nyo po ulit yung profile ko guys. Kasi sabi po nung pastor na to, sabi niya po, nasabi ko na po dyan yung 1 to 7 na, yung 4 na truths about how fallen simple humans must approach to God. Balikan nyo po, matras po kayo. Tingnan nyo po yung part 13 ko, 13, 14, 15. O kaya part 11, 12, 13. Yan po, balikan nyo po. Lilinawin ko lang po ulit. The widest touching in God's Word. Sabi po nitong pastor na to. Daniel 9 shows how God want us to, number 1, pray. Something we are to do frequently. So, kailangan po talaga ngayong mga panahon na to, pamula nung 2020 na nagkaroon ng pandemic, we should pray frequently. Tapos, number 2, study the prophecies. Something God recommends. So, nire-recommend po talaga ng pastor na to na inanalyze na po yung Daniel 9 na ini-imply daw po ng ating Creator na na tutukan natin yung mga prophecies na nandyan sa Revelation, na kay Mateo 24, kay Luke 21, at kay Mark 13. Yan po, medyo i-analyze po natin ang i-analyze. Ibig sabihin, frequently, paulit-ulit na natin itong basahin ng basahin para mag-sink in sa ating motivation na na maging prepared tayo, maging aware tayo. Yan po yung ini-imply ng pastor na to. Tapos number 3, ini-imply din po ni Daniel 9, show us the end is near. Something very important and fascinating. So number 4, ini-imply din po ni Daniel 9, it is also explains why we should believe the Bible is true, the Holy Scripture is true. Critical among the doctrines to be assured of the tribulation. Sabi po ng pastor na to, pinaliwanag niya pong mabuti guys, ididiin ko lang po, i-enhance ko lang po ng konti. The tribulation has its timing as the clearest explanation as God's view of world history. When God Almighty, who rules from heaven over all the affairs of mankind, gave Daniel a snapshot of all the ages left for mankind. God says to Daniel, this is all there will be to the end. The close of a world history is tied to the little city called Jerusalem. All the world will focus in Jerusalem as the wrath of God is poured out in the tribulation. So yan po yan guys. Pinaliwanag po nitong pastor na to, diniinan niya po, inimplay niya po ng malinaw na malinaw
na talagang dun sa Daniel, sa episodes po ni Daniel, pinapatotohanan po ng ating Creator na yun ang mangyayaring enhancement sa tribulation, na yung mga sinabi ni Propetang Daniel ay itinawid din po, inulit po ni John sa epistles niya sa Revelation, na pinakita ng vision ng ating Lord Jesus kay Daniel yung mga mangyayari, yung parang ano po, kay Daniel po snapshot lang, tapos kay Revelation parang pinalinaw ng todo, parang binigyan ng, parang naging 5D ng ating Lord Jesus. So ibig sabihin yung kung itinawid ko diyan sa mga naunang part nitong season 28 ko at saka season 27, season 29 ko, ano po, talagang dinidiinan ng ating Creator na sinabi na kay Daniel, inulit kay Isaiah, inulit kay Mateo, inulit kay Lucas, inulit kay Mark, inulit pa ng todong-todo kay Revelation, na talagang nagpapatunay na yung mangyayaring Great Tribulation ay nung unang siglo pa pala ipinaliliwanag ni Daniel, ni Propetang Daniel, tsaka ni Isaias, tsaka ni Elias nung mga naunang chapter ng Old Testament. Tapos in-enhance ng ating Lord Jesus hanggang sa mismong nung nagkaroon ng resurrection ang buhay ng ating Lord Jesus. Ginawa na niyang 5D. Pinakita na niya talaga yung vision kay John sa kahuli-hulihang pinusuan niya na namatay na kanyang nakasama niya na pinili ng ating Lord Jesus sa 12 apostol. So guys, kaya kung sino man po sa atin, kung sino man po ang madadaanan ng content ko na to, wag na po tayong mag-atubili. Panghawakan po natin, yakapin po natin ng mahigpit ang Holy Scripture. Kasi kung sa pagdating ng mga panahon na papasok na talaga ang matinding Great Tribulation, yan po kahit po sinisiraan yan, nandyan po talaga ang mga mahihiwagang salita ng ating Panginoon, ng ating Creator at ng kanyang bugtong na anak. Kasi kaya po yan ginawa ng ating Lord Jesus, na ginawa na niyang 5D. Sa panahon natin ngayon, parang sumobrang linaw na, in-enhance na ng todo ng ating Lord Jesus, para talaga yung mga followers niya, yung mga believers niya, kumapit ka na ng mahigpit. Huwag ka nang mag-atubiling magduda pa sa salita niya. Kahit yan sinisiraan siglo by siglo, ng mga, lalo na ngayon, padami ng padami ang mga busong na tao na naninira talaga, na gusto nilang takpan ang salita ng ating Panginoong Hesus para wala nang maniwala sa Kanya, para wala nang sumunod sa Kanya. Kasi nga po, as days goes by, na papasok na tayo sa 1,000 taon na paghahari ng ating Lord Jesus, ay padami ng padami ang sisira sa salita ng ating Lord Jesus. Ay wag po natin bibigyan ng panalo yung mga ganung busong na tao. Kung ikaw ay talagang believer ng ating Panginoong Hesus, magkumapit ka talaga, tibayan mo ang pananalig mo sa Kanya, tibayan mo ang pagtitiwala mo sa Kanya, sa ating Creator at sa Kanyang bugtong na anak. Kasi talagang parang ibinibigay na ng Panginoon ang lahat-lahat upang wag kang humiwalay sa Kanya, para hindi ka maakay ng materialism, ng deception, ng apostasy na talagang ipalalaganap hanggang sa huling last minute ng humanity, nung kalaban ng ating Lord Jesus. Kasi pati nga po yung pagsakay sa puting kabayo, gagayahin ni Satan kasi gagawin po yan ng ating Panginoong Hesus. So gagayahin niya, kaya mag-ingat po tayo guys. Kung ako po sa inyo, sundin nyo man o hindi itong sinasabi ko sa content ko na to, meron po tayong sariling discretion, meron tayong sariling desisyon. Ako, para sa akin, ang itinatawid ko guys, may maakay ako, may maniwala, 10, 5, 2 o 1 na maniwala sa sinasabi ko. Kasi ang sinasabi ko po ay sinabi din ng matutuwid na pastor at mangangaral na ginagamit ng ating Panginoong Hesus nitong last generation ng panahon natin. Sundan nyo pa po, bibigyan ko na po ng ending to. Sana po kahit papano talaga ay may katiting akong booster na itinatawid sa bawat isa na nagtatapos ng content ko na ganito. To God be the glory po, pray a lot po, God bless us all po.
and be steadfast in your faith to our Creator.